Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol. So this is RG Arts TV. And sa bidyong ito mga idol is gagawa tayo ng tutorial sa pagbuo ng cheek bulb. Actually hindi ko na sana to gawa ng tutorial mga idol kasi marami din naman yung nagtututorial nito. Pero may isa tayong subscribers na palaging nagchat sa atin, humihingi siya ng diagram kung paano gawin yung cheek bulb. So ngayon nag-video na lang ako para pakita sa kanya kung paano gumawa ng cheek bulb. So ito lahat yung gagamitin natin mga idol. Ito yung mga gamit sa pagbuo ng cheek bulb natin. So ito ay isang 3-port male and female adapter, 3-port size. And kung napapansin nyo, may PVC orange siya sa loob. 3-port yan. Kinat ko siya para pang stopper ng spring. Galing siya dito mga idol. So ang size niyan is 1 cm. So may dalawa rin tayong PVC flat na circle, at ito naman mga idol 1 inch yung size ng PVC orange na to. Ito naman is 20 mm. Ito siya mga idol, pag bumili kayo ng isang buong length nito 20 mm, yung sa dulo niya yung mas malaki, para fit lang siya dito pag pinasok natin. And meron din tayong DIY spring, galing to sa internet connection. So wala tayong available na spring kaya gumawa na lang tayo ng DIY. So nilambot ko siya dito mga idol para magiging ganito yung forma niya. So ito pala ay isang request ni Sir Gian Pascual. So ito na yung request mo, sir. So ang size ng mga PVC orange is 3 cm. Ito naman is 0.7 cm. And then ito 0.5 cm. Then ito namang 20 mm na PVC blue, ang size niya is 9.5 cm. So meron din tayong super glue. So actually mga idol, napakadali lang naman gawin to. So ginawan ko na lang siya ng tutorial kasi palaging nagchat-chat sa akin si Sir Gian. So I hope Sir Gian na masundan mo ito, tutorial na to. So ito pala, niliha ko siya dito para mag-fit yung 20 mm kasi masikip yan. Niliha ko yung loob niya sa male adapter na 3-port. So umpisa na natin mga idol. So ito yung una nating gagawin, ating ipasok to. So wag lang natin siyang isagad mga idol, para naman yan dito. So i-flat lang natin. So ayan na siya mga idol, no? Pagkatapos niyan at lagyan natin ng super glue sa gilid. Tapos yung loob, patakan din natin ng super glue mga idol. So mas maganda pala gamitin yung aluminum kaysa sa PVC, no? Demo lang naman to. Yung napapansin niyo, yung isang check valve natin, aluminum yung ginagamit ko. So after nyan mga idol, lagyan natin siya ng
o-ring. Pagkatapos isunod natin yung male adapter na 3-port. Yan siya, fit lang siya mga idol, no? Hindi siya maluwag, hindi rin siya masikip. Pagkatapos niyan, ilagay natin yung spring. So ang size ng spring natin mga idol is 4 cm. Ito ipasok natin. After natin mapasok yung spring mga idol, sunod natin yung PVC na 3-port, yung orange. Then ito medyo maluwag siya, so kailangan natin ng tape. So ayan. So wag din natin siyang isagad mga idol, wag natin siyang ipantay para may sangga yung spring natin. Ayan. So ganito yung itsura niya mga idol. Pagkatapos niyan mga idol, ilagay natin yung stopper niya. So make sure lang din natin mga pantay siya idol ng pagkakalagay. Patakan din natin siya ng super glue para mas matibay siya. Patuyuin lang natin ng saglit. Pagkatapos, saka natin siya ilagay. So after natin yan malagay mga idol, lagyan din natin siya ng super glue sa loob. So ito na yung magiging itsura niya. So dahil natuyo na yung super glue mga idol, bubutasan natin siya dito. So kunin lang natin yung pinaka center ng para balance yung butas natin. 2.4 cm. So yung gitna niya is 1.2 cm. So lagyan natin siya ng 4 na butas dito para sa exhaust niya, alabasan ng bitin. So gagamitan natin siya ng kutsilyo. So mag-ingat lang tayo mga idol sa paggamit ng kutsilyo. So mamarkira natin para pag binarina natin may guide yung ating barina. So ayan na markira na natin. So ito pala yung ginagamit ko mga idol.
para pantay yung circle niya. Stone mount yung tawag nito. So may mabibili niyan sa Lazada. Saka yung drill natin, meron siyang adjust ng power, may switch siya. Pwede mo lang siyang hawakan, pwedeng patayo, pahiga. So ito yung ginagamit natin sa gawa ng butas ng kanyang labasan ng butane. So lilinisan natin mga idol pagkatapos nating barinahan para walang sayad yung butane. Maganda yung labas ng butane pag pinos natin din. So ito na siya mga idol, no? Nalinisan na natin. So napaka-smooth lang siyang itulak. So dito, minabuti kong magkatapat yung mga butas niya para maganda tingnan. So same process pa rin mga idol, lagyan natin siya ng mga maliit na butas para may guide tayo. So tapos na mga idol, no? Napakadali lang. Then dito mga idol, kukunin din niyo yung center niya, yung pinaka-sentro niya. Tapos ilagay natin yung sa sirens. Yung ginagamit ko palang sirens mga idol is 3 ml. So kunin lang natin yung center niya mga idol. Then pagkatapos niyan, markira natin, saka natin barinahan. So ayan na, may butas na siya, no? Barina ko na siya mga idol. So ito nang pasok natin sa loob. So ayan, fit lang siya. So itong sirens natin idol, dapat pag pinutol natin yan, hanggang dito lang siya, magkalibel siya ng butas sa ilalim dito. Ayan, Sir Gian Pascual. So ganyan lang kadali gumawa ng check valve. So ang kabuuang size niya mga idol is 10 cm. So hindi siya masyadong mahaba. So ita-try natin mga idol. Ayan, maganda lumabas yung butane.
walang sabit. So ganun lang kasimple gumawa ng check valve. So maraming salamat po mga idol. God bless po sa ating lahat and magandang araw po. So ayan na siya, no?